Magandang gabi Batangas, ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Nakakuha ng 6 na mother-baby friendly recognitions ang Batangas City sa awarding ceremony na isinagawa sa Mother-Baby Friendly Calabarzon Stakeholder Forum kamakailan. Ang mga ito ay ang local government unit na may pinakamaraming certified mother-baby friendly workplaces, mother-baby friendly workplace for restaurants and fast food chains, Mother-Baby Friendly Workplace for Teaching Facility at Mother-Baby Friendly Workplace for Markets. Group Initiative at Breastfeeding Champion Award. Ang nasabing mga parangal ay pinagkaloob ng Department of Health o DOH Calabarzon bilang pagkilala sa mahusay na implementasyon ng pamahalang lungsod sa mga breastfeeding programs upang matiyak ang kalusugan ng mga sanggol o mga bata. Ang mga ito ay tinanggap ni City Nutritionist Eva Mercado bilang kanyang kinatawan kasama ang iba pang kawani ng City Nutrition Division ng City Health Office na siya nagpapatupad ng mga breastfeeding campaign at iba pang nutrition programs. Nakuha ng koponan ng Barangay Santa Clara ang kampyonato sa finals ng Mayor's Cup 2024 Inter-Barangay Basketball Tournament noong September 17 sa Batangas City Sports Coliseum. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Tinalo nila ang grupo ng Barangay Santa Rita Playa. Si Max Serrano ang nahirang na finals MVP. Nakuha naman ng Barangay Santa Rita Carsada ang kampyonato sa Basketball Under 13 matapos pabagsakin ng Barangay Alangilan sa score na 93-37. Nanguna sa opensa ng Santa Rita si season MVP John Lawrence Ogbak, samantalang naging finals MVP naman ang kakampi niyang si Aris Malabanan. Para sa men's volleyball, nanalo ang Barangay Libho matapos payukurin ng Barangay San Isidro. Sumandal ang Libho sa overall performance ni finals MVP Christian Briones. Dinomina naman ng Barangay Malitam ang Barangay Alangilan upang tanghaling kampyon sa women's volleyball. Sa softball, nakuha ng Libho ang kampyonato laban sa Barangay Bulbok. Pinangunahan ni Mayor Beverly Dumakuha at ng Team EBD ang awarding ceremony. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Sumailalim sa 3 araw na pagsasanay sa Yakap Bayan Program Aftercare Module ang mga miyembro ng YBP Multidisciplinary Team o MDT noong September 10 to 12. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang nasabing module ang pangatlo sa 4 na modules ng YBP program na naglalayong mabigyan ng ready reference ang Anti-Drug Abuse Council o ADAC ng mga lokal na pamahalaan ukol sa mga pagtugon sa pangangailangan ng mga recovering persons who use drugs o RP Woods na nakakumpleto na ng kanilang treatment at rehabilitation services. Sa pamamagitan ng mga naturang modules, higit na mapapaunlad ang kakayahan ng mga RP Woods at kanilang pamilya sa pagharap sa mga pagsubok habang sinisikap nilang magbagong buhay. Tampok sa YBP training ang simulation exercises kung saan sinanay ang mga participants sa pagpapadaloy ng mga session at kanilang mga tungkulin upang higit na magabayan ang mga RP Woods sa tuluyang pagbabago. Naging resource speaker si DSWD Region 4A Social Technology Head Ronald Zamora. Ang YBP MDT ay binubuo ng mga kinatawan mula sa mga konsernadong tanggapan ng pamahalaang lungsod, national agencies, liga ng mga barangay, pribadong tanggapan, religious groups, at iba pang civil society organizations. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala.
Ipinagdiwang ng Julian Pastor Memorial Market ay ka-47 toong anibersaryo nito na may temang katuwang ng mamamayang Batanggenyo sa responsableng kalakalan na may adhikaing magbigay ng dekalidad na produkto. Narito ang report ni Lisa Perez de los Reyes. Nagwagi bilang mutya ng palengke ang kinatawan ng Huebesan section na si Nancy Habat. Wagi naman ang entry ng rice section bilang best float sa float competition na highlight ng kanilang pagdiriwang. Ayon kay OIC City Market Administrator Chantel Antinor, malaking bagay ang suporta at pakiisa ng mga stall owners sa tagumpay ng mga gawain na kanilang inihanda sa pagdiriwang ng anibersaryo ng pamilihan. Ang pagsunod anya ng mga ito sa mga alituntunin at batas na ipinatutupad ng pamahalang lungsod ay nakatulong sa development at improvement ng JPMM. Nangako si Mayor Beverly Dimacuja na patuloy na magpapatupad ng mga programa at proyekto na pakikinabangan ng mga magtitinda at mga ngalaga sa kapakanan ng mga mamimili sa lungsod. Nagkaroon din ng medical mission, cleanup drive, videoke sa palengke, bazaar at Zumba competition. Nagdaos din ang Market Got Talent na nagtampok ng galing at husay sa mga magtitinda ng JPMM. Nanalo rito ang Mind Illusionist na nagwagi ng premyong 15,000 pesos. Kasama si Alvin Remo para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat.